Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa bawat kultura, may mga kwentong nanganganib na makalimutan, mga alamat, paniniwala, at sinaunang tradisyon na nooy naging kasangkapan sa paghubog ng ating kamalayan bilang mga Pilipino. Ngunit kapag muling binabalikan ng mga kabataang artists ang mga kwentong ito, hindi lamang nila pinapanatiling buhay ang ating cultural memory. Binibigyan din nila ito ng bagong anyo at bagong tinig para sa kasalukuyang panahon. Sa hapong ito, pag-uusapan natin kung paano naging bukal ng malikhaing inspirasyon ang Philippine mythology. Kung paanong ang mga Diyos, diwata at sinaunang daigdig na hindi natin nakikita ay patuloy na hinahamon ang ating mga artists na bigyang hugis ang mga halos nakalimutan ng mga bahagi ng ating kasaysayan. Kaya huwag kayong aalis. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan about art, identity, and mythology, kasama ang visual artist na si Marco Polo Cabrera. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang visual artist na si Marco Polo Cabrera. Pero ang kanyang palayaw are Marpolo. So magandang hapon, Marpolo. Po, magandang hapon din po, and maraming salamat po sa opportunity na ito na maging parte ng Art to Art. Napapanood ko lang po siya before. Ngayon nandito na ako. Oo so, nga. maraming salamat po sa imbitasyon. Okay. And of course, bago natin pag-usapan, ang dami mong paintings ngayon Yes sa po. ating studio. And ako'y namamangha Salamat po. sa mga nakikita kong paintings. Bago tayo magsimula, pag-usapan yan, bago ka nakilala bilang visual artist, ano yung mga unang impluensya sa iyong pagkabata na nagbukas ng interes mo sa sining? Actually, nung bata pa po ako, nahihilig na talaga akong mag-sketch, mag-drawing ng mga animes. So, doon po nagsimula. And then, Sa anime? Yes po. Bata ka pa talaga. Opo. And then, nakikita ko rin po yung mga kapatid ko na mga nagdo-drawing, nag-i-sketch na mga anime. So, madalas, syempre, kapag bata ka, kung ano yung nakikita mo sa mga kapatid mo, yun din yung ginagawa mo. So, yun din po yung ginawa ko. And then, eventually, natigil po siya nung nagkaroon ako ng trabaho, na-busy na po sa pag-aaral noon. Bumalik lang po yung aking interest sa pagpipinta o pagdodrawing. Nung nagtatrabaho na po ako, parang naging hobby lang po talaga siya. Pangtanggal ng stress, pangtanggal ng mga, mga gumugulo sa isipan. Hanggang one day sabi ko, parang gusto ko na siyang i-level up na mag-paint talaga. So, nag-start na siya, and then
Bumili So, hindi ka kumuha ng fine arts sa Hindi po ako kumuha ng fine college? arts. Ako po ay broadcasting graduate. Oh, wow. Yes okay. Broadcasting graduate. Take note, MBC. Yes po. Okay. And then nagtrabaho din po ako sa TV station. I Sa see. ABS po before. Aha, And okay. then from 2010 to 2020, ako po ay naging journalist. And then 2016 po ako nag-start mag-paint. Aha. Then para ma-enhance po yung aking kakayahan sa pagpipinta, kumuha po ako ng short course sa LaSalle College of Arts sa Singapore po. Sa Singapore? Yes po. Okay. So, masasabi mo bang may kinalaman ng iyong paglaki sa Nagcarlan, Laguna sa naging simula ng iyong artistic journey? Yes po, kasi kailangan po nating ako as an artist, kailangan po nating mag-look back sa kung saan po tayo pinanganak, kung saan tayo nagmula. Dahil nakakaambag po ito to boost your confidence, to boost your knowledge din po sa pagpipinta at sa sarili na rin po. So malaki pong tulong ang aking paglaki sa Nagcarlan, Laguna. Mas nakatulong po ito na mamulat ako sa folklore. Kasi in our town po mismo, we have our own parang mythology folklore. We have Anak ka lang. Ito po siya. Yan. Okay. Nasabi mo nga kanina na Yes po. bago tayo mag-roll, no? Oo, na galing siya sa hometown Yes po. mo. Okay. So, yun po, dun pa lang po talagang masasabi ko na parang napalaki na ako ng Philippine mythology sa aking hometown po sa Nagcarlan, Laguna. I see. So, marami sa iyong mga obra ay gumagamit din ng sustainable Yes at po. unconventional materials. Yes po. Saan nagsimula ang interest mo sa ganitong pamamaraan, sa ganitong mga materyales? At para sa iyo, paano nagiging bahagi ng kwento ng artwork ang mismong materyales na ginagamit mo? Nag-start po ito nung na-invite ako sa isang group exhibition sa Makati, Ayala po. In-invite po ako ng Art House. It's a gallery po. And then, ang kanilang kinikater ay sustainability. Art with sustainability. So, nung napasama po ako doon, mas lalo pong bukas yung aking isipan in using recycled materials like used paper, cement, coconut peat. Dahil po naniniwala rin po ako na sustainability and creativity can create a masterpiece. So, kaya po naging mas nainganyo ako to use recycled material sa aking ibang mga artworks po. Ngayon ko lang narinig na may semento ang paintings. Yes po. May semento talaga? Yes po. Ito pong mga bilog, nakikita niyo yung mga bilog po. Oo. Gawa po siya sa semento at coconut peat. Oh, wow. Okay. So, kapansin-pansin talaga yung iyong visual language. Yes. So, may halong geometric forms, Yes texture, at Yes mga sculptural elements. Yes. So, bakit mo napili ang style na ito? Sa tagal po ng panahon na naghahanap ako kasi pag artist ka, you're looking for your own style. So minsan may nagagaya ako na ibang mga artists, like ang masasabi ko po influence ko noon si Jose Hoya, Kandinsky, Ben Cab, hanggang eventually as time goes by ma-realize mo or mararamdaman mo na ito na yung style mo, na parang wala pa sigurong gumagawa nito, or kung meron man, pinagbubuti ko na lang yung style. So, fan po kasi talaga ako ng mga bilog, kung napapansin nyo. Okay. Dati po, flat lang siya. Pero dahil fan po ako na hinahawakan yung painting ko and textured, sabi ko gusto ko siyang paangatin. So, para siya naging 3D. I Kaya see. po humantong sa ganito na po yung itsura nila. Okay. And curious lang ako, you said na nag-umpisa kang mag-paint noong 2016, Yes no? po. So, mga ilang taon o buwan bago mo na parang na-discover na ito yung style mo? Naku, matagal po. Matagal? Inabot po siya ng taon. Kasi, So, nag-experiment ka din? yes po, nag-experiment po ako nung first solo exhibition ko po sa Gateway. Nung na-realize ko ngayon, parang siya, kumbaga kalat yung style. Kasi it's my first time, so wala pang identity yung mga artworks ko. Though meron namang kahit papano, pero hindi siya ganun ka-solid compared to today. Today, okay. So,
Ano naman ang gusto mong maramdaman ng mga taong tumitingin sa iyong mga likha? Gusto ko po talaga ma-inspire sila. When it comes to my abstract paintings, ang abstract paintings ko po ay inspired by the color of the sky, sunrise, sunset. So, gusto ko pag nakita nila or pag binili nila yung artwork ko, gusto ko ma-inspire sila kapag nakikita nila ito sa bahay nila. Parang gusto kong gusto ko na maranasan nila yung feeling ko habang pinipaint ko yun na masarap yung feeling, very hopeful, and more positivity yung madala sa kanilang buhay at pati na rin sa kanilang bahay. Oo. Napansin ko nga, parang ang daming gold. Yes. Ang daming gold. Fan po ako ng At gold. nakaka-inspire talaga yung Yes po. gold. So, isa sa mga exciting na bahagi ng iyong trabaho ay ang pagbabalik tanaw mo sa Philippine mythology. Opo. So, ano ang nagtulak sa iyo na tuklasin ang ating mga sinaunang Diyos, diwata at alamat bilang sentro ng isang buong exhibition? Fan po kasi ako ng mga mythology, ng Greek mythology, Norse mythology, tsaka mga gods and goddesses po ng ibang bansa. And then, yung artist friend ko po, si Miss Bing Famoso, ang kanya pong advocate or advocacy as a Filipino artist is yung Philippine Eagle po natin. So, sabi ko, parang gusto ko rin maging katulad mo, ate. Sabi ko, gusto ko yung maging artist, Filipino artist, na kahit saan ka pumunta, bit-bit mo yung not only your art, but also the culture or dala mo yung Pilipinas. So, sabi ko, what if Philippine mythology? Kasi parang feeling ko wala pa ata na gumagawa. Siguro meron na, pero gusto kong maging channel to showcase our Philippine mythology sa ibang bansa. So, I've decided to start with Tagalog gods and goddesses. Like ito pa sila Bathala, sila Aman Sinaya. And then, masaya po ako dahil napansin siya ng NCCA, ng National Commission for Culture and Arts. Nagpasa po ako ng proposal, and good thing napasama po ako sa mga Filipino artists, among hundreds of artists na nagpasa sa buong Pilipinas. Kasama po ako dun sa 24 artists, and nabigyan po ako ng pagkakataon to showcase my art at Philippine mythology po sa kanila. At naramdaman ko po na successful siya kasi pag may mga bumibisita po mga teachers at estudyante, nagugulat sila na we have this huge collection or huge ng mga gods and goddesses, Philippine mythology. Kaya tuwang-tuwa po ako na maganda po yung naging feedback ng NCCA and ng mga pumupunta po sa exhibit. Okay. Actually, inaalala ko ngayon kung kailan ko last narinig yung Bathala. Yes po. At saka itong mga Diyos-Diyosa. I think high school ako. Yes po, high school. Elementary high school. Nung nag-aaral tayo ng Yes po. Philippine mythology. So, gaano kalalim naman ang research process mo? Saan ka naghahanap ng impormasyon? At paano mo binabalanse ang historical accuracy at artistic interpretation naman? Yes po. Well, maraming basahan po talaga ang nangyari kasi you have to search talaga kung saan sila nagmula, kung ano yung mga kapangyarihan nila, kung ano ba talaga yung kanilang nire-represent sa, like si Bathala, siya po yung creator god, and then si Hanan po, goddess of the dawn. So, kailangan hanapin mo yung right information sa mga books, kasi meron na naman po tayong nalalathala ng mga books, and even sa internet, it's easy to search po Philippine mythology, gods and goddesses. Pero ang challenging lang po talaga kasi marami pong version dahil meron po kasi tayong pre-colonial and post-colonial gods and goddesses. Nung sakop na po tayo ng Kastila, ng Amerikano, Japanese. So medyo naging magulo po, or sabihin natin medyo naging kalat, so maraming version. Napatunayan ko po ito nung kay Maria Makiling dahil siya po ay, sa pre-colonial name niya is Dian Masalanta, goddess of childbirth,
love and peace. Pero nung nasakop na po tayo, ang kanyang post-colonial name na ay si Maria Makiling. So dun pa lang po nagulat ako kasi naiba talaga. So sobrang naiba yung information, yung identity niya. So medyo challenging po talaga ang pagre-research. Pero ito na, itawid naman po natin, nakakalap naman po tayo ng mga informasyon na sila po talaga. So, and pag pumunta rin po kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, may iba-iba rin po silang mythology. Pag pumunta pa po kayo sa mga... Bawat isla ata meron sarili, no? Kaya po medyo talagang challenging siya. At talagang feeling ko kung i-compare siya sa Greek mythology, mas makapal po yung book natin. Oo nga. Yun po. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama pa rin ang visual artist na si Marco Polo Cabrera. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, bilang pagpapatuloy ng kanilang Young Arts Series, inihahandog ng Cultural Arts Events Organizer ang concert na An Evening of Chamber Music sa July 25, 7 p.m. sa Varlas Pianos, LIJ Building, Ortigas Avenue, San Juan, Green Hills. Tampok ang tatlo sa pinakamahuhusay ng mga musicians sa bansa. Pianist Jet Chong, violinist Emmanuel John Villarin, at cellist Damodar Das Castillo. Natutugtog ng mga piyesa ni na Dvorak, Schubert at Piazzolla. Para sa ticket, mag-email sa josephui2004@yahoo.com. Sa sining visual, inihahandog ng Gallery Joaquin Rockwell ang group exhibit na pinamagatang Project 1 by 1 Shared Dimensions hanggang July 23. Tampok ang mga obrang bawang 12 by 12 inches ang laki, kung saan ang 25 participating artists ay nagpakita ng kani-kanilang composition, technique at concept. Ang gallery ay matatagpuan sa R3 level ng Power Plant Mall sa Rockwell Center, Makati. Samantala, nagbukas na ang ikasiyam na Ortigas Arts Festival sa Green Hills Mall, San Juan City noong July 16 at patuloy na mabibisita hanggang July 31. Free admission ang multidisciplinary festival na pinamagatang Elevate at nagtatampok sa mga galleries, film screenings, photography, music at dance. Mayroon ding mga activities tulad ng Carve and Stamp Workshop ng Mars Today sa July 22, 4:30 p.m. Teacup Making Workshop ng Studio Matisse sa July 24, 2 p.m. at Make Your Own Clay Charms ng Studio Matisse sa July 29, 2 p.m. Nagagawin sa 4th floor Tech Hub ng Green Hills Mall. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa Facebook page ng Ortigas Arts Festival. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang visual artist na si Marco Polo Cabrera. So, let's continue, Marpolo, what we were discussing before the break. So, while doing your research on Philippine mythology, ano ang ilan sa mga bagay na natuklasan mo na talagang nagulat ka o napabago sa pananaw mo tungkol sa ating ancient practices bilang mga Pilipino? Well, napatunayan ko po na talagang rich yung culture natin sa Philippine mythology. Especially nung parang ito sila yung parang naging sandalan ng mga ninuno natin noon.
kapag meron silang pangangailangan. Kumbaga wala pang Christianity noon. So I think ito yung mga Diyos at Diyosa na talagang kumbaga nagtawid sa kanila, sa kanilang mga panalangin. And also yung may mga stories din na napawawa ko na parang ay yun pala yun. Like halimbawa si Amihan, she's the goddess of wind. Kakambal niya po si Habagat. Pareho po silang mga ibon. Ngayon ang story po is sabay silang naglalaro sa mundo, nililibot nila ang mundo. Kaso di ba pag sasama po silang dalawa, nagkakaroon ng hindi magandang weather. Parang nagkakaroon ng bagyo, nagkakaroon ng masamang panahon. Then napansin to ni Bathala, sabi niya, parang kailangan ko nang gawa ng paraan to para hindi masalantay yung mga tao. So ang ginawa niya, kinausap niya si Amihan at si Habagat na sabihin na ngayon hindi na kayo pwede maglaro pareho. Parang meron na kayong season na kayo yung ikaw muna Amihan sa season na to and then ikaw muna Habagat sa season na to. And then naisip ko parang galing ng story, parang paano na-relate ng ating mga ninuno at ng mga writer natin kung yung ganung story na oo nga no. Kaya pala yung Habagat at si Amihan hindi sila nagsasama. Kasi nagkakaroon ng bad weather. Yung mga ganung story po na talaga napapawawa ko na parang meron pala talaga tayong ganito na ang sarap i-share sa mga Pilipino lalo na sa mga kabataan ngayon. Oo nga naman, no? Okay, so marami sa yung mga obra ang puno ng simbolismo. Mula sa paggamit ng mga kulay at hugis hanggang sa mga elementong tila paulit-ulit na lumilitaw. Mayroon bang mga simbolo na madalas mong gamitin at may espesyal na kahulugan para sa iyo? Kung mapapansin niyo po, meron pong mga gintong mga bilog yung aking mga artwork. So madalas po siya ay parang minsan tatluhan po siya or minsan more. So for me, it represent life. It represent my life as an artist. So kaya nilalagyan ko po lagi ng bilog. And then may mga paintings din po ako na composed of three dots or three na bilog po na represent po ng family ko po, sarili ko at si Lord. So kung mapapansin niyo po lagi may tatlo, meron siyang kumpulan na tatlo. So mga tatlong bilog, no? Yes Lagi. po. Okay. So yun po yung nire-represent niya because wala naman po ako dito kung wala si Lord sa aking tabi at syempre po ang aking pamilya. I see. Oh, sweet naman. Okay. Yes. Well, sa panahon ngayon na mas pamilyar ang marami sa Greek at Roman mythology kaysa sa sarili nating mga alamat. Opo. So ano ang inaasahan mong maging takeaway ng mga manonood pagkatapos makita ang iyong mga obra tungkol sa Philippine mythology? Sana po mas magbukas pa ito sa mas marami pang pinto para mas maging aware ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan ngayon sa ating Philippine mythology because we have a really good history and culture about Philippine mythology. Kung malalaman lang nila kung ano yung mga nababasa pa about sa mga gods and goddesses natin. Nakakaaliw din siya, katulad ng Greek mythology, Norse mythology. Nakaka-inspire din siya na we have this kind of culture. So, sana magbukas pa itong interview na to. Sana magbukas sa ating mga kababayan to read and to explore Philippine mythology. Oo nga naman. So, wait, can you take us on a mini tour of Sige the, po. So, ito si Bathala. Ito po si Bathala. Okay. Ayan po. Kamukha ni Aquaman. Yes po. Because wala po kasi tayong parang exact definition ng itsura ni Bathala. Wala po tayong book talaga na naglalarawan ng mga itsura ng mga gods and goddesses po natin. So, what I did, ginawa ko po yung parang version ko po ni Bathala. May nabasa po ako na parang si Bathala daw ay yung puti yung buhok, matanda.
medyo parang payat siya. Kasi sabi ko, parang hindi siya aesthetically powerful for me. So, as an artist, gumawa po ako ng sarili kong version ni Bathala na mas powerful kapag nakita, parang si Aquaman, Oo nga. parang si Zeus, na pag nakita mo, parang very commanding yung dating niya. So, siya po ang ating creator god. Ito naman po ay si Hanan. Itong pong tatlong ito, si Hanan, goddess of the dawn, si Mayari, goddess of the moon, and si Tala, goddess of the stars. Anak po siya ni Bathala, sa isang immortal So, si woman. Bathala may 3 anak na babae? Yes po. I see. And then anak niya rin po si Apolaki, god of wisdom and war. So, marami po yan. Parang Wisdom and war magkasama. Yes Parang hindi naman wise mag-wage ng war. Exactly. Okay. Tama. World peace po tayo. World peace tayo. Oo. So, Tapos ito yung ano. si Ana ka lang po. Yung Hometown po namin. mo. Folklore. I see. Yun Okay. po. So, marami pa po yan. Sobrang dami ko pong mga gods and goddesses na paint na. Pero, sobrang dami pa rin po na kailangang i-explore. Kasi talagang sobrang hundreds of gods and goddesses po. Oo nga. Oo nga. Okay. So last October, naging bahagi ka din ng Philippine delegation sa Florence Biennale. Yes po. Wow! Na isang napakahalagang international platform para sa mga artists. Yes po. So ano ang pinaka-memorable mong karanasan doon? At ano ang naramdaman mo habang kinakatawan mo ang Yes. Pilipinas sa Yes isang po. global audience? Sobrang fulfilling and very proud na maging Pinoy. Kasi nung pagpasok pa lang po namin nung unang araw ng opening, sobrang ganun pala yung feeling kapag nagre-represent ng Pilipinas. Parang very proud ka, tapos may dala po kaming mini flag po natin. Yung mga foreigners po, nagtitingin na po sila sa amin kasi we wear barong po, tapos yung iba naman po Filipiniana, tapos yung iba po mga Inabel na dress. So very very proud po kami na kaming representative ng Pilipinas sa Florence Biennale, and sobrang saya. Kasi talagang naiitaas namin yung bandera natin doon. Na ganun pala yung feeling. Ang sarap ng feeling na i-represent ang Pilipinas. Kahit na sabihin natin medyo minsan mahirap mahalin ng Pilipinas. Pero proud pa rin po akong maging Pilipino. Proud pa rin po akong itaas ang bandila natin, ang ating Philippine mythology, ang ating art sa international stage. And yung feeling po na ma-showcase mo yung artwork mo sa international stage. Yung palang kahit hindi kami nanalo, ang sarap pa rin ng feeling kasi na-represent mo yung Pilipinas. And yun po. So, nakapasok ka na sa global market. Yes po. Right? Yes. So, congratulations. Salamat. Gaano kahalaga ang pagpasok sa global market, sa mga pag-participate sa mga international events bilang isang Filipino artist? Bilang Filipino artist, mahalaga po siya. And malaking bagay po siya kasi mas napopromote po bukod sa napopromote ko po yung sarili ko as a visual artist, napopromote ko din po yung art natin sa international stage. Hindi po ako nakakalimot na ako ay isang Filipino visual artist. Kasama pa rin po yun. Proud pa rin po ako na itaas ang ating bandera. Nakakatulong din po siya kasi kumbaga sabihin natin malakas ang bentahan sa international market. So nakakatulong po siya at saka Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. Oo. At saka nakakalakas po ng loob to do more and to create more. Kaya po napakahalaga talaga na makabenta or mapasok natin ang international stage. Pero syempre dapat support local pa rin po tayo. Oo naman. Kaya Speaking of support local, so saan
makikita ang iyong mga obra? What are you busy with these days? And meron ka bang mga bagong proyekto? And of course, kung meron kang mga exhibit, imbitahin natin ang ating publiko. Ay, sige po. So, ngayon po, I'm preparing for my 6th solo exhibit this October po sa Ortigas po. And then hopefully, makapunta po kayo. Makapunta. And send po ako ng invitation. And also, ngayon po ay meron po akong ebook na nilabas. Ang title po ay Primordial Gods of the Philippines, si Bathala, Amihan, and Amansinaya. Story po nilang tatlo kung paano nag-start ang kanilang buhay as a primordial gods and goddesses po natin. And pwede po nila if interested po sila sa ebook and to my artworks po, they can follow me sa aking pong Instagram account at Marpolo Arts. Pwede nila po akong i-follow and i-message po anytime if they're interested po. Alright, fantastic. Maraming salamat sa pagdalo mo sa aming programa, Maraming salamat din Marpolo. po. And we wish you, of course, all the best sa iyong mga plano. Thank you so much. At parang may naiisip ako, parang may ballet dito. Ay. Using Philippine mythology Yes. naman. Pwede. Sige, pag-usapan natin Yes po. yan. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Lizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.